Eleksyon na naman. Pilipinas, meron bang nagbago? Malamang po, yan ang sentimiento ng marami sa atin. Pero nakasaad sa ating batas na kada 3 taon, tuwing ikalawang Lunes ng Mayo o sa 12 ng Mayo ngayong eleksyon 2025, tayo'y babalik sa mga presinto para maghalal ng local at national officials, kabilang na ang 12 mga senador. Ngayong gabi, makikilala na natin ang 12 matatapang na tumanggap sa aming hamon. Ano ang kanilang mga posisyon sa mahalagang issue at sagot sa pinakamabibigat na problema ng bayan? Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Ito ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Mahigit 6 na po ang official candidate sa pagka-senador. Mahigit 30 po sa mga yan ang inimbitahan namin base sa kung sino-sino ang mga nanguna sa pinakahuling SWS at Pulse Asia surveys. Ito po ang listahan ng mga kandidatong tumanggi, umatras at hindi tumugon sa aming imbitasyon. May kandidato ring hindi pinayagan ng korte na magbigay ng panayam. At narito na po ang 12 mga kandidato na tumanggap sa hamon at ipapakilala po namin sila base sa nabunot nilang pagkakasunod-sunod. Bawat isa sa kanila may 20 seconds para sumagot para sa panimulang tanong. Makakasama natin ngayong gabi, Valenzuela Representative Eric Martinez, Independent. Congressman Martinez, ang tanong ng bayan, matatapos na po ang pangatlong termino nyo bilang kongresista. Bakit ang puntiryaho nyo ngayon ay pagka-senador? You have 20 seconds. Eric Morales Martinez, mula sa lungsod ng Valenzuela, nagsimula ng paglilingkod bilang choir at pianista sa simbahan, isang Katoliko. SK Kagawad, Barangay Kagawad, Konsehal ng Bayan, Vice Mayor at Congressman. Legislatura, 33 years of experience. Ang trabahong senador ay paggawa ng batas. Susunod, Attorney Jimmy Bondok ng PDP Laban. Attorney Bondok, isa kang composer, singer at naging miyembro rin ng Board of Directors ng PAGCOR. Parang ang layo po ng nilaktaw nyo dahil gusto nyo ngayong maging senador. Bakit po? Ako po ay naniniwala sa tunay na pagbabago ng isip at ng puso. At katulad po ng pagbabago na ginawa ko sa aking buhay, gusto ko rin pong baguhin ang Senado bilang isip at puso ng bayan. Gusto ko magkaroon ng diplomasya at disiplina sa Senado, lalo na ang diplomasya na ang pagiging magalang sa pagtalakay ng mga problema ng bayan natin. Dating Party List Representative Teddy Casino ng Makabayan. Ginoong Casino, 3 beses ho kayong nahalal bilang party list representative. Pansamantala ho kayong nawala sa mata ng publiko. Ngayong nagbalik ang gusto niya na hong puntahan, Senado. Bakit po? Ako po ay tumatakbo sa Senado dahil kailangan may aktivista sa Senado. Nakita na ho natin, puro na lang mga miyembro ng political dynasty, mga kinatawan ng mayayaman at kapangyarihan. This time po, subukan naman natin ang isang taong subok na ang pagkikipaglaban para sa interes ng masang Pilipino. Teddy Casino po, para sa inyo. Attorney Vic Rodriguez, Independent. Attorney Rodriguez, nung nagbitiw ho kayo bilang Executive Secretary, sinabi nyo na gusto nyo nang mag-focus sa inyong pamilya. Ano po ang nagtulak sa inyo ngayon na tumakbo bilang senador? Hindi ko masikmura ang korupsyon, kaya ako'y kumakandidato upang labanan ang korupsyon sa Senado, bantayan ang budget, at maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Danilo Ramos ng Makabayan. Ginoong Ramos, matagal po kayong leader ng mga magsasaka at ngayon papasok sa politika. Bakit po kayo tumatakbong senador?
Unang-una po, katawanin at isulong ang interes ng milyong magsasaka at manggagawang agrikultural, tunay na reforma sa lupa, palawakin ang natataniman ng pagkain, hadlangan ang land use conversion. Pangalawa po, isulong ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ang panalo. Party List Representative Franz Castro ng Makabayan. Representative Castro, dati ho kayong math teacher, union activist at kongresista. Minsang nasa mga kilos protesta ho kayo. Bakit gusto nyo ngayong dalhin ang laban sa Senado? Franz Castro, Teacher Franz Castro, nagsilbing guro sa Kongreso. Ang ating pong karanasan sa Kongreso ay gusto nating dalhin sa Senado. Magsisilbing boses ng mga guro sa Senado, tuturuan ng leksyon ang mga korap at abusado sa gobyerno. Retired Colonel Ariel Querubin ng Nationalista Party. Colonel Querubin, isa ho kayong Medal of Valor awardee at matagal nang retirado bilang sundalo. Ngayon, ang gusto nyo naman hong pasuking bakbakan ay sa politika. Bakit ho sa Senado? Yung Ariel Querubin po, walang takot na lumaban sa korupsyon, sa magnanakaw, at kahit na sa mga duwag. Ang kailangan ho natin ngayon, isang matapang na senador na lalabanan ng korupsyon at maninindigan sa taong bayan. Leody de Guzman ng Partido Lakas ng Masa. Ginoong de Guzman, tumakbo ho kayong senador pero natalo. Noong 2022 naman, kumandidato ho kayo for president pero hindi rin po nagtagumpay. Ngayon, tatakbo po kayong muli. Bakit po? Hindi ko matanggap na ang tatakbo uli ngayong sa pagka-senador ay mga dating mga politiko na nagbalik-balik na sa pwesto pero wala naman nagawa sa problema ng masang Pilipino. Kung ano yung problema ang hinihingi ng mga manggagawang Pilipino noon, hanggang ngayon problema pa rin. Kaya yun ang nagtulak sa akin para irepresenta ang interes ng mga manggagawa sa Senado. Senador Ronald Bato de la Rosa ng PDP Laban. Senator de la Rosa, naging PNP chief po kayo at nanalong senador noong 2019. At ngayon, gusto nyo po uling ma-re-elect. Gusto kong ma-re-elect dahil mahal ko ang Pilipinas. Gusto kong ipagpatuloy yung aking serbisyo bilang isang senador na gumagawa ng mga batas na makakontribute towards nation building. Attorney Luke Espiritu ng Partido Lakas ng Masa. Attorney Espiritu, hindi po ito ang unang beses niyong tumakbo para sa Senado. Nabigo ho kayo noong 2022. Bakit gusto niyo huling sumabak o sumubok sa pagkasenador? Marami ang mga sumuporta sa atin noong 2022 at tayo ay nag-build upon doon sa suportang yon na gusto ng pagbabago sa ating lipunan. Kailangan wasakin ang kapangyarihan ng mga political dynasties at kailangan itong kumbinahin sa isang social justice agenda kung saan ang mga manggagawa, magsasaka at maralita ay magkaroon naman ng patas na pagtrato sa ating lipunan. Dating COA Commissioner Heidi Mendoza, Independent. Commissioner Mendoza, naging commissioner ho kayo ng Commission on Audit o COA. Bakit gusto niyo ho pa ring pasukin ang magulong mundo ng politika? Ang hinaing ng bayan, tax ng ina mo, saan napunta? Ako po'y naglingkod ng 27 taon, hindi nagnakaw at hindi magnanakaw. Kailangan ng Senado ang isang tapat. Naghahanap ang bayan ng mapapagkatiwalaan. Iniaalay ko ang sarili ko dahil nakipaglaban ako at nagtaya ng buhay laban sa katiwalian. At Attorney Ernesto Arellano ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Attorney Arellano, matagal niyo pong inilalaban ang karapatan ng mga manggagawa bilang isang abogado. Sa edad na 83, bakit niyo po gustong pumasok sa Senado? Dahil sa buong panahon na yan, ang lipunang Pilipino ay isang tatsulok. 6% lang ang nasa tuktok at ang 94% ay nasa ibaba. Gusto kong lumikha ng lipunan na may pagkapantay-pantay. Maraming salamat po. Sila ang 12 kumasa sa aming hamon na sumagot sa mga tanong ng bayan.
Napapakinggan po tayo sa DZBB. Napapanood pa rin po tayo worldwide sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV at naka-live stream sa official YouTube channels at social media accounts ng GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Napakahalaga po ng mga ganitong debate para mas makilala pa ng mga botante ang mga senatorial aspirant, lalo na ang kanilang kakayahan at paninindigan para sa mas matalinong pagboto sa eleksyon 2025. Simulan na po natin ang debate round. Sa debate round, may isang pares na magdedebate sa bawat issue, isang pro o pabor at isang anti o hindi pabor. May 30 seconds sa magkabilang panig para ipaliwanag ang kanilang posisyon sa issue. Matapos nito, magtatanungan ng pares tungkol sa isyung pinagdedebatihan. Bawat panig may 15 seconds sa pagtanong at 30 seconds din sa pagsagot. May kapangyarihan ang moderator na magtanong ng follow-up o clarificatory questions. Pasasagutin din ang kandidatong nabanggit ng sinumang kandidato. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa debate. Simulan na po natin ang unang issue na pagdedebatihan. Noong 2018, nag-withdraw ng membership ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC na siyang naglilitis sa war crimes, genocide at crimes against humanity. May mga nagpapanukala na dapat bumalik ang Pilipinas sa ICC dahil sa di umano'y extrajudicial killings o EJKs. Pero sabi naman ng iba, ang pagbabalik dito ay banta sa soberanya ng Pilipinas. Ang tanong ng bayan, panahon na ba para muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o hindi? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At ang sasalang para pagdebatehan ang isyung ito, si dating Congressman Teddy Casino na sang-ayon sa paglahok muli sa ICC, habang tutol naman si retired Colonel Ariel Querubin. Unahin po natin si Ginoong Casino. Bakit ho kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangang may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuhang hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay pulis, military o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano may natakbuhan yung mga biktima ng EJKs. Ipapaliwanag naman ni Colonel Querubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nakulong ng 2 beses. No? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Ginoong Casino, you have 15 seconds. Oo, ay naniniwala na ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. No, di ba nakatakip nga ang mata ng hustisya? Kaya anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema nga, hindi naman sila nakakasuhan dito dahil magkakasabwat ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-imbestiga. Colonel Querubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Colonel Querubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin si Ginoong Casino. Mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds.
Yeah, anyway, kaibigan natin si Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hustisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit 7,000. At ilan lang ang nakasuhan ng mga pulis, ilan lang ang actually na-convict, 4 lang ho yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga. Yung mga piskal, ayaw mag-file ng kaso. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Teddy Casino at kay retired Colonel Ariel Querubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, nasagot. Okay. Sorry po. It's all the time we have. Sa Kamara, may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si
President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity nung kanyang drug test results. Ano I agree, tugon niyo Ma'am doon? Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino, sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayam Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's, what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Sunod na issue na ho tayo, may panukala na sa Kamara ilimita lang ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero sabi naman ng iba, kailangan din ito ng civilian agencies para tumulong sa pangangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang tanong ng bayan, dapat bang tanggalan ng confidential and intelligence funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa surveillance at intelligence gathering? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza at kontra naman si Attorney Jimmy Bondoc. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat nasa eskwela. Bakit natin bibigyan ng confi funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security? Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular 2015-01 na meron namang guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza. May circular daw ho. Salamat, Atty. Bondoc, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds, di ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang secretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi,
Bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney Bondok, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi palagay ko oras ko pa po yun at naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ko na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Public funds is about transparency and accountability. Subalit hindi ako nag-agree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng National Defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled sa confidential intelligence funds. Maraming salamat sa dating COA Commissioner Mendoza at kay Attorney Bondok. Binuo ang Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1986 para bawiin o i-recover ang mga napatunayang ill-gotten wealth ng pamilya Marcos noong panahon ng martial law. Pero ngayon may mga panukala na i-abolish ang ahensya at ilipat na lang ang powers nito sa Office of the Solicitor General. Pero may mga tutol sa panukalang ito. Ang tanong ng bayan, sang-ayon ba kayo o hindi sa abolition ng PCGG? Bumoto na po kayo mga kandidato, itaas po ang yes or no. Ang magdedebate po tungkol sa issue kung dapat na bang i-abolish ang PCGG, si Attorney Ernesto Arellano na pabor sa pag-abolish ng PCGG at si Calyodi de Guzman na kontra. Unahin po natin ang posisyon ni Attorney Arellano. Meron po kayong 30 seconds. Pabor ako na ibalik ang mga ninakaw na pera ng sinumang gobyerno. Pero yung kasalukuyang PCCGG ay hindi niya nagampanan. So in principle, kinakailangan bawiin natin lahat ang kayamanan na Pilipinas na ninakaw ng sinuman. Pero kailangan natin effective yung committee na yan. Ginoong de Guzman? Hindi ako sang-ayon dahil may magandang performance yung mga nasa PCGG. Katunayan, sa nakalipas na mahabang panahon, halos nakabawi ng mahigit 164 billion pesos. Doon sa first 5-6 years niya, I think, nasa 64 billion ang kanyang nabawi. Hindi maliit na halaga yan. Kaya dapat i-maintain siya para higit pang mahabol ang mga iba pang mga nagnakaw sa kabanbayan ng mamayan dahil ang mga... Akala ko magkakampi tayo na bawiin lahat. Ano ang nangyari ng coconut levy? Ibinalik ba sa mga magsasaka? Hindi. Kaya yung principle na bawiin lahat ay dapat isang... Calyodi, meron po kayong 30 seconds naman. Kaya nga dapat hindi buwagin. Kaya kailangan dapat ituloy-tuloy yan dahil marami pang dapat bawiin. Marami pang mga dapat habulin. Si Lucio Tan, halos wala pang ni isang sentimo, hindi pa nababawian. Kaya dapat ipagpatuloy at i-strengthen para tiyakin na makabawi ang ating pamahalaan ng sapat na pondo sa mga ninakaw. Lalo na ngayon, usong-uso ngayon ang pagnanakaw. Kaya kinakailangan natin pagtibayin pa ang PCGG para habulin ang lahat ng magnanakaw sa bansa. Calyodi, you have 15 seconds. May kailangan pang habulin sa Coco Levy at yun nga yung dahilan. Pero bakit ba ayaw mo talaga magpatuloy ang PCGG? Sinong hahabol niyan? Lalo na ngayon, sa kalalagayan ngayon, mga goody-goody silang lahat. Kaya dapat natin ibalik. Bakit ayaw mo?
paano mo ngayon babawiin yung mga ninakaw na Coco Levy Fund na dapat maibigay sa mga magsasaka? Ninakaw din ng mga magnanakaw sa PCGG. So kaya, lumikha tayo ng iba paraan. Maraming salamat kay Calyodi de Guzman at kay Attorney Ernesto Arellano. Sunod po na issue na tayo. Binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC noong 2018 para labanan di umano ang insurgency sa bansa. Reklamo ng ilan ng re-red tag di umano ito. Minsan na ring pinuna ng COA o ng Commission on Audit ang mga irregularidad sa paggamit di umano nito ng pondo. Ang tanong ng bayan, pabor ba kayo o hindi na buwagin ang NTF-ELCAC? Mga kandidato, bumoto na ho kayo. Yes or no? Ang pares na sasalang si Danilo Ramos na pabor sa panukala. Kontra naman si Representative Eric Martinez. Unahin po natin kung bakit pabor si Ginoong Ramos. You have 30 seconds po. Dapat buwagin ng NTF-ELCAC dahil number 1, human rights violator. Pangalawa, ang mamamayang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at kabutihan ay tinatagoreang terorista. Katulad po ng inyong lingkod. 2 nakabonet, pinuntahan sa aming lugar, hinahanap ako dahil ako raw ay terorista. Kaya po dapat buwagin na. Ang kinakailangan po ay igalang ang karapatang tao ng mamamayan. At ngayon naman si Representative Martinez. Ano po ang inyong posisyon? Malinaw ang mandato ng NTF-ELCAC. It's buwagin ang mga armed conflict. Malinaw ang report. 88 out of 89 armed groups ang na-dismantle ng NTF-ELCAC since 2018. 4,800 plus na barangay na dating balwarte ng mga armed conflict groups na ito ang na-neutralize at wala na sa impluensya nila. We seek peace sa kanayunan. Kapayapaan, hindi armed conflict. Ang accomplishment ng NTF-ELCAC ay Photoshop. Fake surrendery. Hindi po nalulutas ang problema sa kanayunan, sa halip tumitindi ang ligalig dahil sa militarisasyon sa kanayunan. I am one with you na igalang ang karapatan ng tao. Inasmuch yung red tagging should not be done indiscriminately. Ngunit mahalaga pa rin ang gampanin natin tungo sa kapayapaan. Armed conflict has no place in a society like our country. Bayaan nating gawin ang whole of government approach ng NTF-ELCAC and let the AFP do the talking para makorek yung problema na red. Meron pa ho kayong chance sa Representative Martinez na magtanong o mag-react kay Ginoong Ramos. You have 15 seconds. Sa tagal po ng negosasyon, peace talks, 50 years on and off, nag-peace talks, ceasefire. Ano po ang solusyon natin dito sa mga armed conflicts na to na nangyayari, lalo sa kanayunan? Dapat lutasin ang ugat ng armadong labanan. Solusyonan ng kahirapan sa ating bayan, hindi militarisasyon. At pinakita po yan sa mahabang panahon. Ilang dekada na, mahigit 5, pero nananatili po. Dapat yung root cause ng armadong labanan. Kaya po mahalaga ituloy ang peace talks between GRP at NDFP. Maraming salamat po kay Representative Eric Martinez at Ginoong Danilo Ramos. Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di umano'y crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito,
Si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ang sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At yan po ang ating debate round. Mainit na ang diskusyon, pero warm up pa lang po yan. Ngayon, sasalang naman ang ating mga kandidato sa 4 nating mga panelista mula sa GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Panoorin po ang magiging takbo ng ating panel round. Sa panel round, isa-isang pasasagutin ang mga senatorial aspirants sa mga isyong may kinalaman sa kanila ng nabunot nilang panel member. Bawat aspirant, pasasagutin sa loob ng 60 seconds. Kapag may natitira pang oras, tatanungin ang aspirant ng follow-up question o panibagong tanong ng parehong panel member. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa mga panelista. At ang mga magbabato ng mga tanong ng bayan
isa sa main anchors ng 24 Oras at isa sa mga haligi ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs, Ms. Vicky Morales. Award-winning documentarist ng GMA Public Affairs at chairperson din ng Journalism Department ng UP Diliman College of Mass Communication, Cara David. Senior correspondent at isa sa mga mukha ng GMA flagship newscast, 24 Oras, host ng investigative public service show na Resibo, ang kapuso action man, Emil Sumangil. Anchor ng late night newscast na Saksi at 24 Oras Weekend at isa sa pioneer podcasters ng GMA News Online, Pia Arcangel. Nagbunutan po ang ating mga kandidato para sa kanilang pagkakasunod-sunod sa round na ito at kung sinong panelista ang magtatanong sa kanila. Una pong sasalang si retired Colonel Ariel Querubin. Colonel Querubin, nasangkot po kayo sa kudeta laban kay dating Pangulong Cory Aquino noong 1989 kung saan may mga sibilyang napatay. Nakulong kayo dahil dito at nabigyan naman ng amnestia. Sumama rin kayo sa Marine standoff sa Fort Bonifacio noong 2006 laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong muli pero ginawaran din ng amnestia. Ang tanong ko po ngayon, matapos po ng mga ito, makatarungan pa rin ba ang tingin nyo dito sa mga pag-aaklas kung nagdudulot ng karahasan sa mga militar maging sa mga sibilyan? Sa akin, paninindigan kasi nagawa natin yung yung sinamahan natin, ang tawag ko dyan, military exercise, no? Kung saan nanindigan ako na dapat itama yung pamamalakad ng gobyerno at lumaban ako sa korupsyon. Nakikita naman natin, nagpapakatmatay tayo, no? Para sa paninindigan natin na tama yung inilalaban natin. So I was twice jailed, twice given amnesty. That's really true. And I was brought to the morgue clinically dead, fighting for what I believed was right. Kung tanong ninyo kung meron ako pinagsisisihan dito, I have no regrets, but I have bitter lessons about this. At yan ang gusto ko na isulong ngayon dahil naniniwala ako na ang kailangan natin isang matapang na senador na lumalaban against corruption at naninindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang Ariel Querubin. Colonel Querubin, the establishment or the government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now. Yes, that's probably true, but the situation then and the situation now are different. So, yung sinasabi natin, kaya nga tayo tumatakbo ngayon dahil nga sa nakita natin, no, I joined the corporate, I cannot take this sitting down. I have really to leave my comfort zone to fight for what I believe is still right, no? That is to fight corruption. Walang nabago, nandiyan pa rin ang korupsyon. Pumunta tayo, tumira tayo sa Bataan, Sambales, tumira tayo sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, kung saan yung rebellion, talagang ang nagpapahirap sa kanila, yung corruption at kahirapan ng tao. Maraming salamat, Colonel Querubin at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang gabi, Commissioner Mendoza. Nung nag-file po kayo ng Certificate of Candidacy, October 8, if I'm not mistaken, sinabi niyo po na gusto niyo pong bigyang tuldok ang pork barrel. Pero in that same occasion, tinanong po kayo kung tatanggap ba kayo o hindi ng pork barrel, tapos ang sabi ninyo, pag-aaralan nyo pa po ito. If I may quote you, sinabi nyo po specifically kasi ang pork barrel ay isang tool o pamamaraan ng gobyerno para makagawa ng tinatawag nating redistributive function. Pwede po bang pakilinaw, Commissioner Mendoza? Tatanggap
Naghahanap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi kung sakaling maging senador kayo? At ito po bang pork barrel, nakakabuti ba ito o nakakasama sa ating taong bayan? Magandang gabi, Kara, at magandang gabi sa lahat ng nanonood. Lilinawin ko po ang aking sagot. Okay? Per concept, ang pork barrel po ay minana natin sa Amerika, no? Para nagkakaroon po nung, sabi natin, redistributive, na idadala sa countryside, sa specific district, yung mga proyekto. Nabibigyan ng priority ang mga sectoral needs. Ano ho? Kung ako'y palari na maging senador, boboto po ako at magpapasa po ako ng batas na i-stop ang paggamit nito sapagkat iba po ang kasalukuyang panahon ngayon. Marami po tayong issues sa korupsyon, mahirap ang buhay, maraming hindi nakapag-aral, maraming nawawalan ng trabaho. Subalit hindi po ito agad-agad magagawa, hindi po ba? Kasi pagpasok ko po naman doon, syempre ako po yung magpapakilala pa, makikipagkaibigan pa sa alamin ko pa yung political yung pakikisama sa mga ang akin pong titingnan ay yung tightening ng ating tinatawag na controls. Now, pagdating po kung ako'y tatanggap, pwede ho para natin ipakita na pwedeng magamit sa tama ang pork barrel funds. Salamat po. Commissioner Mendoza, hindi pa ho ba kayo nagsasawa sa katiwalian sa gobyerno? Gusto nyo pa hong sumali sa napakaruming larangang ito? Ang pagmamahal po ay hindi nagsasawa. Mahal ko po ang gobyerno. 27 years po ako naglingkod dito. Nagsimula po ako bilang auditing aide. Nakita ko po kung paano inabuso ang tiwala ng mamamayan nang dahil dito. Muli akong sasabak sa hindi kagandahang aspeto ng trabaho at ipapakita natin marapat tayong pagkatiwalaan at hindi lahat ay magnanakaw sa loob ng pamahalaan. Maraming salamat, dating Commissioner Mendoza at Cara David. Sunod namang tatanungin si Calyodi de Guzman. Noong taong 2022, sa isa pong social media post, sinabi mo, I quote, "Ayaw ko nang maulit ang masamang karanasan ng pagsuporta ng taong bayan kay Cory, laban kay Marcos, at kay Gloria, laban naman kay Erap." Ang sabi niyo pa, I quote one more time, "Walang napala ang taong bayan. Nagpatuloy lamang ang kahirapan at kaapihan ng mamamayan. Pumuna ng ilan na misogynistic." Ito hong inyong naging payag sa payak na kaparaanan para maintindihan ng lubos ng ating mga taga-subaybay, laban daw po sa kababaihan yung inyong naging pahayag, Calyodi. Ang tanong, bagamat humingi po kayo ng paumanhin sa inyong post, naninindigan pa rin ba kayong walang napala ang bansa matapos palitan ni Cory si Marcos at ni Gloria po si Erap? Naninindigan pa rin ako dahil ang sitwasyon ng mga manggagawa at ng ating mga mamayan sa kasalukuyan ang patunay na walang napala ang mga mamayan sa panahon nung nagpalit-palit na gobyerno, lalo na sa panahon ni Cory Aquino. Sa panahon ni Cory, diyan naganap ang kontraktualisasyon. Dati ang patakaran ay regularization, pero sa panahon ni Cory, naging kontraktual ang maraming mga manggagawa dahil siya ang nagpatupad. Si Herrera Law, yung Herrera Law. Diyan din nangyari ang provincial rate, kung bakit nangyari na ang ating sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay mas maliit kaysa sa Metro Manila. Dati pantay ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at saka sa Metro Manila. Ngayon, mas mababa na. Kaya sa ganitong pagkalagayan, walang napala yung mga mamayan. Pahirap pa rin ang pahirap, yung VAT sa kanya nagmula, yung privatization ng sektor ng serbisyo sa kanya nagsimula. Ito'y masama dahil ang nangyari, dapat serbisyo, naging negosyo dahil pinaubaya sa mga malalaking kapitalista ang sektor ng serbisyo. So, Calyodi, ano ho ang tingin nyo dun po sa mga nangyari na people power protests sa EDSA? Nagkaroon po ng dalawa nun eh. Mali ho ba o tama yung mga nangyaring yon? Tama yan, people power. Malaki ang pakinabang ng mga manggagawa dyan dahil napatunayan ng mga manggagawa na pagka nagkaisa ang sambayanan, kahit ang pinaka-diktador na presidente sa ating bansa ay kayang patalsikin. At ang problem lang, yung mga pangako ng EDSA, ng mga namuno sa EDSA na totoong demokrasya ay hindi naganap. Hindi nangyari, hindi tumagos sa mga pabrika, sa mga komunidad. Maraming salamat, Calyodi de Guzman at kay Emil Sumangil. Para kay Danilo Ramos naman, ang susunod na tanong.
Magandang gabi po, Kadaning. Noong nakaraang taon po, dumulog po kayo sa Commission on Human Rights at kayo po ay nagsampa ng reklamo sa tinawag ninyong state-sponsored rights violations dahil sa sinasabi niyong surveillance at red tagging laban sa inyo. Gaya po ng nabanggit niyo kanina, sabi niyo po may mga nakabonet na pumunta sa bahay ninyo. Binansagan po kayong terorista at nakaranas nga kayo ng harassment mula sa mga pinaniniwalaan ninyong government intelligence agents. At sabi po ninyo, ang lahat ng ito ay bunsod ng inyong pagtutol sa anti-terror law. Ito po ang tanong ko para sa inyo, Kadaning. Wala po ba talagang magandang maidudulot para sa inyo ang anti-terror law? At kung ganun po, sa tingin nyo, paano ba dapat poprotektahan ng ating gobyerno ang kanilang sarili kung walang anti-terror law? Totoo po. At ang inyong pong lingkod ay isa sa 37 petitioner sa Anti-Terrorism Law of 2020. Base po sa karanasan, patuloy ang paglabag sa karapatang tao dahil po sa Anti-Terrorism Law, Executive Order Number 70, Creation of NTF-ELCAC. Ako at ang libu-libong mga magsasaka, manggagawang bukid at kanilang pamilya ay nakakaranas ng terrorist at saka po red tagging. Ang ipinaglalaban po namin ay lupa para sa mga magsasaka, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, ito po ay kagalingan ng taong bayan. Kaya po kami dumulog sa mga LGU, CHR, at kahit po kay Special Rapporteur Irene Can na matigil na po itong nagaganap sa ating mga magsasaka at terrorist labeling sa mga mamamayang Pilipino. Kadani, noon pong 2020 ay tinuligsa ninyo ang militar, ang Southern Luzon Command dahil po sa isang insidente na nangyari po sa Southern Luzon. Pero sabi po ng militar, ng Southern Luzon Command, legitimate operations daw po yun, isa hong engkwentro. Ano pong masasabi niyo roon? Marami pong katotohanan ang nagaganap, pero iba ang sinasabi ng militar. Pinalalabas po nila na ordinaryong napapatay ng mga magsasaka, bata at kababaihan ay mga NPA at mga terorista. Alam niyo po, marami akong alam, hindi lamang sa Southern Luzon, Sagan 9 Massacre, Gihulngan 6, Negros 14, kasama po ako sa nag-fact-finding at nakita ko, pati na po ang naganap sa iba't ibang lugar, katulad sa Panay. Salamat po, Kadani. Yes or no round po tayo. Magbabanggit po ako ng mga panukala o issue at sasagutin po ng ating mga kandidato ng yes or no. Unang issue, pagpasa sa kontrobersyal ngayon na anti-teenage pregnancy bill. Yes or no? May nagpanukala po na i-firing squad daw ang mga opisyal ng gobyerno na mahahatulan ng kasong katiwalian. Ano po ang boto nyo rito? Yes or no? Paglathala o pagsasapubliko ng SALN ng mga kawani ng gobyerno. Yes or no? Ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom? Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Paano nyo ho kukumbinsihin publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Nagpapatuloy po ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Napapanood pa rin po tayo worldwide sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV at napapakinggan din tayo sa DZBB. May live stream din po tayo sa pamamagitan ng GMA News Online
at sa mga official YouTube channels ng GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Sunod namang tatanungin si Attorney Ernesto Arellano. Attorney Arellano, nung maghain po kayo ng kandidatura, sinabi niyo po na isa sa mga unang batas na inyong imumungkahi ay magkaroon ng karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling lote. Lote, pagtatayuan ng kanilang bahay. Attorney, 114 million na po ang populasyon ng Pilipinas. Meron pa po bang lote para sa bawat isang Pilipino para po mapatupad yung iminumungkahi niyo pong batas? Marami pa. Saan po kukunin po Kailangan lang tuparin ng mga local governments yung mandato ng Republic Act 7279 na i-inventory ang lahat ng mga lupa na pwedeng paglagyan ng mga informal settlers. 1967, deklarado ang payatas na lupang pangako. Pero ito'y isang pangako na napako. So, ang responsibilidad yan nasa empleyado ng ating pamahalaan. So pagpapatupad po ang problema, may batas na po, hindi lang pinapatupad. So ba't pa po kayo magmumungkahi pa ng batas? Nakasolve sana yan ng konti. Pero sa ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, tatsulok pa rin ng Pilipinas. Meron tayong bagong saligang batas noong 1987. Attorney Arellano, magtatanong lang po ako. Ang ganda hong pakinggan na bawat Pilipino magkakaroon ng bahay, katulad po ng panukala ninyo. Pero alam ho naman natin, parang fairy tale ho ito kasi araw-araw kailangan pang mangutang ng gobyerno ng bilyones para po matugunan yung budgetary deficit. So saan po kayo manggagaling itong pera para pondohan po itong inyong pangako? Maraming pera ang Pilipinas. Pero misspent ito. Level of corruption, doon lang sa survey na ginawa ni dating Senador Lacson, napakalaki. Yung nalulustay na pera, kinakain ng corruption. So, kaya naisipan namin. Sorry po, yun na lang po ang ating oras. Maraming salamat kay Ginoong Arellano at kay Cara David. Ang susunod pong sasalang sa ating one-on-one, si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Attorney Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagang tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na 200 bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal.
This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na huyatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Maraming salamat po, Attorney Rodriguez, at kay Emil Sumangil. Ang sunod namang tatanungin ay si dating Party List Representative Teddy Casino. Former Congressman Casino, noon pong 2020, sumalang po kayo sa isang Senate hearing at natanong po kayo doon kung dapat ba na ituring na kaaway ng gobyerno yung mga miyembro ng mga militanteng grupo na dating umanib sa NPA. Ang naging sagot po ninyo dito, sabi nyo dapat patuloy ang pakikipagdialogo sa mga miyembro ng CPP-NPA at hindi sila dapat tignan bilang mga kalaban. At sabi po ng isang AFP official noon, you had one good chance to draw a line between your party list and the communists and you missed it. Dahil matagal na po iniugnay po kayo at ang inyong grupo sa CPP-NPA at sinasabi po ninyo na hindi naman po kayo terorista. Ang tanong ko po, bakit hindi nyo na lang po diretsahang kundinahin ang CPP-NPA? Alam nyo po, yung mga kasapi ng CPP-NPA ay mga kapwa Pilipino tayo. Mga kapwa Pilipino katulad natin. Naghahangad din ng kabutihan ng ating bayan. Maaring hindi tayo sang-ayon sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Pero kung issue at issue ang pag-uusapan, kung ugat, kung bakit sila lumalaban ng pag-uusapan, tingin ko we have more in common than we have differences. Kaya para ho sa akin, dapat hindi sila tratuhing terorista, dapat hindi sila tratuhing kaaway. Dapat magkaroon ng engagement sa kanila at yung peace talks ay isang paraan para mapag-usapan at para hanapan ng paraan para paano magtutulungan para harapin yung usapin ng kahirapan, yung underdevelopment, yung kawalan ng hustisya, yung systematic kong human rights violations, yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagbibigay ng lupa sa ating mga magsasaka, yan din naman ang pinaglalaban nila. Bakit hindi tayo mag-usap? Bakit hindi natin pagtulungan ang mga problemang ito? Tingin ko mas mabuti yan kaysa sa away ng away, gera ng gera. Representative Casino, pakiklaro nyo na rin po. Yaman din lang na kayo po'y tumatakbo for senator. Ano ho raw ba ang ugnayan ninyo sa kaliwa? Ano ho ang masasagot nyo dun sa lagi hong pagre-red tag sa inyo? Ako ho ay isang aktivista mula pa ho ng kabataan ko. Kaya hindi ho ko tinatanggi na ako ay kaliwa. Pero hindi ibig sabihin yan na ako ay NPA. Hindi ibig sabihin yan na ako ay rebelde. Hindi ibig sabihin yan na nakikibaka ako para ibagsak ang gobyerno. Magkaiba ho yun. At tingin ko, importante sa ating lipunan, lalo na sa Senado, na merong boses na kaliwa, na merong boses para sa pagbabago, na merong boses para sa masang Pilipino. Yan po ang ginampanan ko sa Kongreso, yan din ang gagawin sa Senado. Maraming salamat, Congressman Casino at kay Pia Arcangel. Tatanungin naman ngayon si Representative Franz Castro. Congresswoman Castro, sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz Party List yan, Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga nagdaang taon, maging ang AFP na nagsabing kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit nyo nang itinanggi ang mga alegasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon,
sa sistema ng edukasyon at sa sistema ng ating pamahalaan. Kaya yung sinasabing left, ay inaamin ko yan. Pero hindi as member ng CPP, NPA, or whatever. So parati na lang yan na kung ikaw ay nagsasalita ng against sa posisyon ng gobyerno, ay tinuturing kang red o tinuturing kang kaliwa. So parang nakasanayan ko na rin yan. Kaya patuloy rin yung ating ginagawa, lalong-lalo na doon sa pagsasabatas, noong mga kailangan ng ating mga guro, sa education sector at sa mga issue rin ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng mga red tagging na yan ay, kumbaga ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud left. Paano nyo kukumbinsihin, Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Well, nakikita naman po yung track record ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. Nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. At ito po yung dadalhin natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre yung aking track record bilang kongresista. So yun po yung aking ipagmamalaki sa Senado. Maraming salamat, Representative Castro at kay Vicky Morales. Ang susunod pong sasalang si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, may mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng giyera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na naipile ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon? Kung magiging pabor o kontra, whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang at one point the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot,
Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay Congressman Eric Martinez. Magandang gabi po, Congressman. Sir, welcome po. Ito ang lumitaw sa pagsasaliksik ng aming GMA News Research. Noong taong 2004, tumakbo po kayo sa ilalim ng Lakas CMD bilang konsehal ng siyudad ng Valenzuela at 2007 naman bilang Vice Mayor. Noong 2010, lumipat po kayo sa Partido Liberal para tumakbo muli bilang Vice Alcalde. At noong taong 2016, lumipat ka sa PDP Laban para tumakbo po naman bilang House Representative. Ngayong eleksyon, tumatakbo po kayong independyente bilang senador. Ang tanong, paano niyo sasagutin ang mga nagsasabing isa po kayong political butterfly, Congressman Martinez, sir? Salamat sa katanungan, Emil. Yung 2001 hanggang 2010, hindi ako lumipat. Nung pagkakataon na yon, local politics came into play, pinalitan kami, ibang partido ang kinuha nila bilang opisyal nilang kandidato locally. Wala kaming magawa, lumipat ako sa liberal. Paglipat ko ng liberal, ako'y naging vice mayor, naging party chairman ng partido. At pagkatapos ng ilang panahon, pagdating ng 2015, hindi ako umalis. Pinalitan uli ako. Local politics came into play. May kandidatong congressman, yun ang mas pinili nila siguro dahil ako'y vice mayor nung panahon na yon. 2016, tatatlo lang ang PDP laban nun. Ang Pangulong Duterte ay tumatakbo nun. Pinili kong tumakbo sa PDP laban. At hanggang matapos itong termino ko bilang congressman. Tatlo lang kami noon 2016. Tumatakbo akong independent ngayon. Tumakbo tayo under the banner of Unity. Naniwala tayo ron. At being independent. Congressman Martinez, veterano na po kayo sa ating politika at sa pamumuno sa gobyerno. Ano may sasagot nyo dun sa mga nagsasabi na wala naman nangyayari sa Pilipinas? Bakit ba? Gobyerno ang problema. Magsisimula sa araw ng eleksyon, itong Mayo, matalinong pagpili. Pagharap ng mga kandidato sa debating katulad nito sa pagsusuri ng mga Pilipino. Iba naman, bago naman. Hindi man sikat, pero may resume na karapat dapat pagpilian ng sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat, Congressman Martinez at kay Emil Sumangil. Isa lang na natin ang tanong para kay Attorney Luke Espiritu. Attorney Espiritu, hindi po itong unang pagkakataon na kayo po ay tumatakbo sa national elections. Noong 2022, tumakbo na po kayo bilang senador. Yung ranking po ninyo noon, nasa 34 po kayo out of 64 candidates. At bagamat naging leader na po kayo ng iba't ibang mga grupo, no, labor groups, wala po kayong naging kahit anong karanasan sa politika. At ngayon po, 2025, nagbabalik po kayo in the senatorial race. Pero wala pa rin nadagdag na karanasan sa politika. So ito po ang aking tanong sa inyo, Attorney Espiritu. Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Unang-una, ang politika ay hindi lang politika ng mga trapo. Ang politika ng mga manggagawa ay part ng ating pampublikong buhay. And that is politics. Politics is not about the ruling class. It is also about those who are ruled. Kung paano sila nakikipag-engage sa ating pampublikong diskurso, that's still politics. And I have been a political leader in a sense that I am a labor leader. Bakit naman natin kikilalanin lang ang mga trapo at ang mga dynastiya na yan lang ang may karanasan sa politika? We have experience in leadership. I have been a labor leader for 10 years. Isn't that leadership that I can also bring into the Senate? Mas matindi pa nga kung ikaw ay galing sa mass movement. Kung galing ka sa political dynasties, anong napoproduce ng mga leader dyan? Nandyan ang pinaka-incompetent, nandyan ang mga medyo gumagamit lang ng mga budots, walang diskurso, walang katalinuhan na lumalabas sa kanilang bibig. Pero pag tumingin ka sa labor movement, sa mass movement, dyan ang mga pinakamagaling na leader. Kapag kayo ho ay nagtagumpay na maging senador, Attorney Espiritu, paano kayo makikipag-ugnayan dito sa mga senador na yung nga ho, binatuhan nyo ng hindi magandang mga pananalita? Dalawang agenda. Kailangan nating wasakin ang mga political dynasties at pangalawa, kailangan nating i-push ang mga social justice agenda na historical na hindi natin nare-resolve sa ating lipunan.
And therefore, we should pass an anti-dynasty law and we should also pass legislation for our workers na tumaas ang sahod na maging nakabubuhay naman na sahod. Kailangan din natin i-resolvehin ang problema sa kontraktualisasyon. Kailangan natin resolvehin ang problema sa land reform. Pero sa Senado, may mga miyembro rin ho daw doon ng political dynasty. Yes, so, yes. how will you deal with them? We will force them to commit harakiri by using the power of the Senate not only to become an office senator. Maraming salamat, Attorney Espiritu at kay Pia Arcangel. Ang huling tatanungin, si Attorney Jimmy Bondoc. Magandang gabi po, Attorney Bondoc. Dati po kayong opisyal ng PAGCOR under the Duterte administration. Ito rin po yung panahon na naging maigting po ang operasyon ng POGO sa ating bansa. At natatandaan ko po, dinipensahan niyo po yung operation ng POGO kasi sabi niyo po, malaki naman ang contribution ng POGO sa social funds ng PAGCOR. Pero ngayon po nakikita natin na nasasangkot po yung POGO sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Dedepensahan niyo pa rin po ba yung POGO? Kailangan po nating linawing maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensahan ng POGO. Ang sinabi ko dahil ang POGO ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakukuha dito. At bukod doon, nung panahon namin, hindi po talamak ang gambling. Ang POGO po, ibang bansa ang nagagamble, tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera. No? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila hindi makokontrol ng maigi ang operation ng POGO at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng POGO. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama at sa akin pong tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Appointee po kayo ni dating Pangulong Duterte. Ano ho ang stand nyo ngayon dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya? Lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi na lang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensahan ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people. Maraming salamat, Attorney Bondoc at kay Cara David. At yan po ang mga tanong ng ating panel. Maraming salamat kina Cara David, Emil Sumangil, Pia Arcangel, at Vicky Morales. Sunod namang magtatanong ang ilan sa ating studio audience. Ganito po ang takbo ng ating Town Hall Round. Sasagot ang mga senatorial aspirants sa mga tanong ng bayan. Bawat grupo tatanungin ng isang guest tungkol sa ilang issue o mga problemang kinakaharap ng ating bayan. Bawat aspirant may 30 seconds para sagutin ang katanungan. Matapos sumagot ng unang aspirant, bibigyan ng 15 seconds ang kapwa aspirant para magtanong o magbigay ng reaksyon, round robin style. May 30 seconds ulit para sumagot ang tinanong. Kung walang nais magtanong, maaaring mag-follow-up question ang moderator. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa Tanong ng Bayan. Sa round na ito, nagbunutan ang mga kandidato ng kanilang grupo sa pagsagot sa mga tanong. Ang una pong tatanggap ng Tanong ng Bayan, sina Attorney Luke Espiritu at Attorney Vic Rodriguez. Ayon po sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, may kaugnayan ang kahirapan at katiwalian
sa mga lugar na kontrolado ng political dynasties. At para mas ipaliwanag ang isyong ito, makakasama natin mismo ang Dean ng Ateneo School of Government na si Dean Philip Arnold Tuanyo. Magandang gabi, Jessica. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayon nga sa aming pag-aaral, ang mga political dynasties sa ating bansa, mas hawak nilang kontrol ng politika sa kanilang probinsya o kaya munisipyo, mas hindi na papaghatian ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito, at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya ang gustong kong tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law na matagal nang sinusulong ng ating saligang batas? Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasa because it is a matter of national survival. Ang ating mga governor, 70 out of 80 governors are already part of the political clans, not to mention yung mga congressman natin at pati ang mga party list natin na hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, patayan doon sa mga local areas. We must pass an anti-dynasty law, and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader, in order to mobilize the masses to also support that legislation. Maraming salamat at good evening also to Dean Tuanyo. Kinakailangan tayo magkaroon ng basic agreement. What constitutes political dynasty? Kinakailangan muna natin ma-define kung ano ang political dynasty because there are good and bad political dynasty. But I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Ano po naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue po ng political dynasties? You have 30 seconds now. Sangayon ako doon na isabatas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamendahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold nito from 50 to 1 million at pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino ma-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman na may 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Maraming salamat kay Attorney Espiritu at kay Attorney Rodriguez. Sunod na sasalang sa ating town hall round, sina Senator Bato de la Rosa, dating Commissioner ng COA na si Commissioner Heidi Mendoza at si Ginoong Danilo Ramos. Inflation po ang top national concern ng mga Pilipino base sa pinakahuling survey ng Okta Research. Magtatanong kaugnay dyan si Assistant Professor ng University of the Philippines School of Economics, Professor J.C. Punong Bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Noong January 2023, umabot sa 8.7% ang inflation, pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Ano ang pagkakaintindi ninyo sa mga naging sanhi ng biglang pag-arangkada ng mga presyo sa mga nakalipas na taon? At ano sa tingin ninyo ang pinakamagandang solusyon sa mga epekto ng inflation? Yun po bang ayuda na ngayon ay laganap sa iba't ibang panig ng bansa, ito ba ay sustainable or hindi sustainable na solusyon sa inflation? Una pong sasagot si Senator De La Rosa. Meron po kayong 30 seconds. Ang aking nakikitang solusyon dyan sa inflation ay palakasin natin ang ating production sa sektor ng agrikultura para makamit natin ang food security kung saan bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Higpitan rin natin yung ating palakasin natin ang crackdown against sa mga smugglers at hoarders na sila nagmamanipula sa presyo sa merkado. At yung pagbibigay po ng AKAP ay nakakatulong yan sa... Commissioner Mendoza, you have 15 seconds to react po sa sinabi ni Senator De La Rosa. Pwede rin nating tingnan actually yung production at saka yung supply, at saka yung demand and consumption. But in reaction to Senator Bato, hindi ako naniniwala na yung AKAP ay nakakatulong. Kasi yung AKAP, the way it is being implemented, ay masasabi nating... Ang ibig sabihin ko pong AKAP ay nakakatulong in the sense that money will flow inside the economy. Kaya kung may pera,
yung purchasing power ng isang Pilipino ay tataas po yung kanyang purchasing power. So, hindi po siya mahirapan. Kaya, yun po. Pero kung sabihin natin na pang matagalang solusyon, hindi po yan ang solusyon. Immediate solution lang po. Sunod po namang sasagot sa tanong ni Professor Punong Bayan on inflation, si Commissioner Mendoza. Tingnan po natin yung production. Nabibigyan po ba natin ng tamang support ang ating mga farmers? Meron po ba silang access sa mababang credit? What about the farm inputs? Kumusta po yung farm infrastructure? Ang ating mga kalsada, bako-bako, hirap-hirap, ang mahal ng transportation. At tingnan po natin yung mga economic players, ang mga traders, ang mga producers, pati po yung mga nagho-hoard at yung katiwalian din po sa mga regulatory agencies. Mahalaga pong makita bakit may inflasyon. Ang totoo po niyan, para sa amin, yung pulisiya at patakaran ng gobyerno kung bakit may ganito katinding inflasyon. Kaya para sa amin, yung policy and program, nakakalungkot pero inutil. Kailangan nga po natin yung tinatawag nating economic policies na tutugon sa tinatawag nating inclusivity, magbibigay ng social protection. Now, pag-usapan po natin paano ito gagawin, posible po yung tinatawag nating pansamantalang pagtulong sa mga kapusang kita, pero dapat ilagay sa tamang struktura dahil ito ang kailangan, tamang kontrol. Huwag yung discretionary at lalong hindi. Depende lang kung sinong kakampi sa party at lalong hindi kung panahon ng eleksyon. At ang huli pong sasagot, si Ginoong Danilo Ramos. Una po, pulisiya at patakaran ng gobyerno. Sa totoo lang, dahil sa kanyang ginagawa, ang gobyerno mismo ang ugat ng inflasyon. Anong solusyon? Una po, tunay na reforma sa lupa, palawakin ang tinatamnan ng pagkain lalo ng palay, hindi subdivision, hindi mall. Pangalawa, government subsidy para sa magsasaka at palawakin po ang papel ng gobyerno, hindi importasyon, kundi lokal na produksyon ng pagkain ang palakasin. Senator De La Rosa. Sa totoo lang, nag-agree ako sa mga pinagsasabi niya eh. Nag-agree ako, hindi ako laban sa sinasabi niya. Actually, kaming tatlo, halos pari-pareho ang gustong ipaparating. Mahalaga po na tingin namin mabuwag ang kartel. Dahil sila po ang isang may kinalaman dahil bakit mataas ang pagkain. Kaya po ang kailangan ay solusyon. At yun po yung inaalok namin, subsidy sa mga magsasaka, palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon, at ibasura po ang rice liberalization law. Maraming salamat po, Senator De La Rosa, Commissioner Mendoza at Ginoong Ramos. At maraming salamat din po kay Professor J.C. Punong Bayan ng School of Economics ng University of the Philippines. Mabilisan pong pag-alam sa pulso ng ating mga bisita. Itataas po nila kung anong emoji ang nararamdaman nila sa mga ipapakita nating larawan, yung kanila pong reaksyon. Kung sila ba'y happy, sad, o angry ba sila sa mga nakita nilang larawan, walang kailangang paliwanag. Unang larawan. Itaas na po ang inyong emoji cards. Next picture. Emoji po. Next picture, itaas na po ang inyong emoji placards. Next picture, patingin po ng inyong mga emoji.
Marami pang maiinit na tanong sa pagbabalik ng Town Hall Round. Ito po ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Ang ginagastos natin ay bilyon-bilyon. Ano po ang gagawin natin para maitama yung paggamit ng mga budget na ito para hindi nahihirapan ang mga Pilipino? Ano po nga inyong gagawin para maging mas ligtas ng social media para sa lahat at lalo na po sa mga kabataan katulad ko? Nakatutok pa rin po kayo sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Ituloy na po natin ang ating Town Hall Round. May kinalaman sa climate change ang haharaping tanong ni na Attorney Jimmy Bondoc, Representative Franz Castro at Congressman Eric Martinez. Noong nakaraang taon, nakaranas na naman tayo ng mga malalakas na bagyo. At minsan kahit ulan lang, bumabaha na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng marami. Kaugnay niyan, kasama po natin ang Executive Director ng UP Resilience Institute, si Professor Mahar Lagmay, para magtanong. Ang Pilipinas po ay number 1 sa World Risk Index. Ang Japan naman ay number 24 kahit na ang kanilang mga hazards, mga bagyo, mga lindol, pagputok ng bulkan ay pareho lang ng Pilipinas. Hindi naman po tayo nagkulang sa pag-budget sa ating mga gawaing disaster risk reduction. Ang ginagastos natin ay bilyon-bilyon. Ano po ang gagawin natin para maitama yung paggamit ng mga budget na ito para hindi nahihirapan ang mga Pilipino? I'm very proud na ako po ay naging Vice President ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR at ang flagship project namin noon ay magpatayo ng mga multipurpose evacuation centers. At hanggang ngayon po, alam ko na marami pong natutulungan yan. Infrastruktura, bukod sa marami pa, tulad ng pagsupil ng korupsyon, pero infrastruktura talaga ang kailangan, no? For long term na para maibsan po ang pagdurusa ng ating kababayan. Pero paano po natin mararating ang mahusay na infrastruktura kung may korupsyon? Kailangan solusyonan ang korupsyon. So, naniniwala ako na kung tama lang yung pagkagastosan itong mga pondo na ito sa mga flood control, tama yung ating nagtanong na more than trillion na nga halos ang nagagastos. So, kailangan na masugpo at talagang isaayos ang paggastos di sa flood control. Wala naman po kaming magkasalungat na opinion. Ang para sa akin po, no, ang korupsyon talaga ay talagang papatay sa atin. No? Ang ginawa po namin dyan is, ayon sa RA 10121 naman, ay dapat palakasin ng mga local government. Kaya ang ginawa ko po noon, ginawa kong polisiya na ang pera ay binibigay diretso sa local government para sila ang magpatayo. At nakita po namin na sila ay ganadong-ganado magpatayo dahil pinagkatiwalaan sila, pati po ang procurement at lahat sa kanila na po. And that is the most effective way para magkaroon ng matibay na infrastruktura. Ngayon naman ang tugon ni Congresswoman Castro dun sa tanong ni Professor Lagmay. Taon-taon po nararanasan natin ang malalakas na bagyo sa ating bansa. At ang naapektuhan po nito ay ang mga mahihirap. So, una po solusyon dyan ay bigyan ng karampatang kompensasyon ang ating mga mahihirap. Pangalawa ay yung tinatawag nating pagpapatigil sa mga mapapinsalang proyekto na ginagawa katulad ng mining, ng logging, at even itong reclamation na ito. No? At siyempre, siguraduhin na napakalaking pondo ay magamit ng gusto at hindi sa kurakot. Malinaw, global warming is real. What is normal before, iba na rin ang normal ngayon. So we really have to look into technology of how we're gonna go about these things. Manila has reached its saturation point. Well, naniniwala naman ako na may epekto yung global warming. Pero dito sa ating bansa, naranasan natin talaga yung mga lugar na talagang hindi naman binabaha, pero nakakaranas na natin ngayon ng baha. Kaya talagang talagang singilin, no, ang Administrasyong Marcos kasama na diyan yung Administrasyong Duterte dahil sa laki ng mga pondo ay hindi nagagamit ng gusto itong mga pondo na ito para sa mga flood control and disaster management. Urbanization, Manila has reached its point of saturation. We have to look beyond Metro Manila, look towards Bulacan,
towards Bataan, towards Pampanga, towards Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. No amount of flood control program you put in Metro Manila if we're not going to expand urbanization towards our neighboring provinces. That could be a good solution to the problem. Ako po ay naniniwala sa sinabi ni Congressman na kailangan talagang i-desaturate ang Manila, ngunit kailangan po bigyan natin to ng isang balangkas kung paano talaga natin gagawin to. At kung dapat po, bilang isang bayan, mag-agree tayo kung kailangan talaga natin magbago ng system of governance sa konstitusyon. That's the way to go. We have to decentralize Metro Manila for us to have a chance against this global warming thing. And in as much as we try to solve the problem of floods, kailangan tignan nating mabuti ang teknolohiya, makabagong teknolohiya na meron ng Japan at mga ibang bansa na nagiging resilient sa mga disasters. Maraming salamat, Attorney Bondoc, Representative Castro at Representative Martinez. Gayon din po kay Professor Lagmay. Ang sunod namang issue na ating pag-uusapan ay tungkol sa West Philippine Sea. Kasama natin si Calyodi de Guzman at retired Colonel Ariel Querubin. Mula sa marahas na pag-atake sa ating mga sundalo at Coast Guard hanggang sa pagtaboy sa ating mga mangingisda, tila wala pong preno ang panghaharas na matauhan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kabilang po sa nakaranas ng panggigipit ng China Coast Guard, kasama natin sa studio ngayon si Mang Leonardo Quaresma. Ginoong Quaresma, pwede ho kayong magtanong sa ating mga senatorial candidates. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ay hindi po kinikilala ng China ang United Nations Convention of the Law. Marapat po ba ito na bigyan po natin ng ngipin ang nasabing batas nito para magkaroon po ng kapayapaan sa atin pong West Philippine Sea? Dapat natin talagang i-claim yung ating teritoryo dito sa West Philippine Sea laban doon sa pangangamkam ng China. Pero dapat nating maging hinahon tayo dahil sa impluensya ng Amerika, yung intervensyon ng Amerika sa isyong yan. Dahil baka ang mangyari, sa halip na maisulong natin yung ating interes, ang interes ng Amerika ang mangibabaw at gamitin tayong phone sa kanyang gera laban sa China. Sang-ayon ako sa sinabi ni Calyodi na atin ang West Philippine Sea at dapat ipaglaban natin dahil karapatan natin na mag-explore, exploit at mag-harness sa resources ng West Philippine Sea. Maraming problema sa West Philippine Sea. Dapat ay dating araling mabuti dahil hanggat nandyan ang Amerika, nandyan ang mga dambuhalang bansa katulad ng China na nag-aagawa ng kanya-kanyang teritoryo at nagbabanggaan, kailangang alalahanin natin at protektahan ang ating interes at huwag paggamit sa China at huwag ding paggamit sa Amerika. Dahil pag tayo nagpagamit sa kanila, tayo ang maiipit at baka mapagaya tayo sa Ukraine. Alam mo ninyo, na-destino tayo ng Zambales, na-destino rin tayo ng Palawan. At nakita natin kung gaano yung potential dito sa West Philippine Sea na to. Sa Malaysia, binibenta nila ng 20 pesos a liter yung gasolina dahil meron sila pinanggagalingan ng 1 million barrels a day doon sa kanilang exclusive economic zone. Dito, binibenta natin na 58 average of 60 yung gasolina dahil 6,000 barrels a day lang ang nakukuha natin. Kaya dapat ipaglaban natin yan. Dagdag ko lang doon sa tanong kanina tungkol doon sa mangingisda. Alam mo, sang-ayon ako dyan na dapat ma-reinforce ang batas at suportahan yung ating mga mangingisda dahil sila talaga yung problemado. Nasa 40% ang poverty threshold dyan sa kanila. Kaya sang-ayon din ako sa sinabi ni Calyodi kasi nakita natin yung kapakanan ng ating mangingisda. Sila ang apektuhan ng gusto dito sa nangyari sa West Philippine Sea. Ganyan din ang sinasabi nila not only sa Masinloc kundi pati sa Palawan. Kaya ipaglaban natin ang West Philippine Sea dahil atin ito. Hindi natin dapat pabayaan at magkakaisa tayo dito na ipaglaban ito. Maraming salamat kay Calyodi de Guzman at kay retired Colonel Ariel Querubin. Mabilis na tanungan po ulit tayo. Higher o lower lang ang sagot? Higher kung sa tingin nyo dapat mas mataas at lower naman kung sa tingin nyo dapat mas mababa. Kumpara sa kasalukuyang bilang o numero.
Una, sweldo ng mga congressmen at senators. Age of criminal liability na sa ngayon, 15 years old. Higher o lower? Magbabalik pa po ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Ano po nga inyong gagawin para maging mas ligtas ang social media para sa lahat at lalo na po sa mga kabataan katulad ko? Truth or lie lang, walang kailangang paliwanagan. Gumamit ng wang-wang o police escort, truth or lie? Pakitaas po ang inyong sagot. Nagbabalik po ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Mga issue online ang sasagutin naman ni na Attorney Ernesto Arellano at dating Congressman o Party List Representative Teddy Casino. Sa survey ng Pulse Asia noong 2022, 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang problema ang paglaganap ng fake news at disinformation online. Dagdag pa rito ang online crimes katulad ng scamming. Kaya kasama natin dito sa studio ang teen actress, social media personality at sparkle artist na minsan na ring naging biktima ng online scamming, si Sofia Pablo. Sofia, ano ang tanong mo sa ating mga kandidato? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako rin po kasi nabiktima ako ng scam, nababash ako online, and of course, naging biktima na rin po ako ng fake news. And I'm sure maraming ibang nakakaranas nito. Ang tanong ko po sa inyo, ano po nga inyong gagawin para maging mas ligtas ang social media para sa lahat at lalo na po sa mga kabataan katulad ko? I-regulate ang paggamit ng cellphone at sa computer sa mga kabataan. Ito yung dahilan kung bakit madaling ma-dislocate ang desisyon ng mga kabataan at mga mamamayan. Ito po yung isang problema na hindi mo madadaan sa simpleng regulation. Dahil nga halos lahat ng tao ngayon may cellphone na, and then ang internet is parang imposibleng ma-regulate. Ang isang importante dyan talaga yung education. Kailangan maturuan natin ang ating mamamayan tungkol sa dangers ng online scams. Tama rin yung sagot ni Ted, pero kailangan pa rin yung mas malawak na control sa paggamit ng mga facilities na ito. At magkaroon ng penalty sa maling paggamit, higher penalty sa paggamit sa mga instrumentong ito na mali. Sa issue po ng mga online scams, tingin ko kailangan talagang magkaroon ng batas para limitahan itong mga nagkalat ng mga troll farms at saka yung mga scam operations. And that is also, malaking bahagi dyan ay law enforcement ng ating mga law enforcing agencies. Pero that is just the tip of the iceberg. Ang mas malaking problema para sa akin, yung fake news at disinformation. At ang isang problema dyan, mismo yung pinakamatataas na opisyal natin, ng presidente, vice-presidente, sila mismo nagkakalat ng fake news. So yan ang isang problema kailangan harapin natin. Sinusuportahan ko yan at yung paglabas ng isang mga rules and regulation na merong penal provision ang makapagbigay ng effective control. Dagdagan ko lang, yung pinakamalaking panlaban sa fake news ay katotohanan. Ang pinakamalaking panlaban sa disinformation ay tamang impormasyon. Kaya kailangan mas ipasa natin yung Freedom of Information Act
para magkaroon ng mabilis na access, madaling access ang ating mamamayan sa mga tamang informasyon. Kailangan din natin protektahan at suportahan yung mga totoong media, yung talagang journalist na hindi lang simpleng report pero vetted at talagang katotohanan ng kanilang nire-report. Maraming salamat kay Representative Casino, kay Attorney Arellano, at kay Sofia Pablo. Mabilis na tanungan uli po tayo. Truth or lie lang? Walang kailangang paliwanagan. Nagmamay-ari ka ba ng mahigit isang kotse? Truth or lie? Gumamit ng wang-wang o police escort, truth or lie? Pakitaas po ang inyong sagot. Huwag pong bibitiw. Magbabalik ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Maraming salamat pong muli sa mga nagpaunlak sa ating programa at matapang na humarap sa mga tanong ng bayan. Sa panahon po ng social media, alam namin na direktang naaabot na ng mga kandidato ang mga botante para maipahayag ang kanilang mga plataforma at saloobin. Pero naniniwala pa rin po kami na ang diwa ng demokrasya nasa harapang pagdebate ng mga magkakatunggali at ng mga magkakasalungat na pananaw sa mga mahahalagang issue at suliranin ng ating bayan. Karapatan nyo rin po bilang mga botante na mabigyan ng pagkakataon para makilatis ang mga nanliligaw o humihingi ng inyong boto at ang kanilang mga ipinapangako. Eleksyon na naman. May magbabago ba? Ang pagbabago po, nasa atin. Kailangan natin ng mga lider na tapat, malinis ang hangaring maglingkod sa bayan at uunahin ang kapakanan ng bayan kesa sa sariling interes. Muli ako po si Jessica Soho at ito ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Magandang gabi po!